Mga kwentong sumasa inyo. Mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Bianca. Hindi ko tunay na pangalan yan. 34 anyos na ako at kasalukuyang nanunuluyan sa bahay ng lola ko dito sa Quezon City. Napasulat ako sa inyo bilang paraan ng aking paghinga mula sa mga mabibigat na pangyayari sa aking buhay. Sana ay kapulutan nyo ng aral ang aking kwento. Magsisimula ang lahat taong 2023 kung saan nasa Amerika pa ako nakatira. Napunta ako doon nung nasa high school pa lamang ako matapos maaprubahan ang petisyon sa akin ng mga magulang ko. Batang paslit pa lamang ako nasa Amerika na mga magulang ko. Kaya natural lang na doon namin ipagpatuloy ang aming buhay bilang isang pamilya. Sa Amerika na ako nakapagtapos ng pag-aaral. Doon na rin ako nakapagtrabaho bilang isang real estate agent. Masasabi ko na naging makulay ang buhay ko sa Amerika. Lalo na nga nang makilala ko si Angie. Kaklase ko siya at kapwa ko rin Pilipino na nag-migrate doon. Siya ang nagpakilala sa akin kay Nixon, isang Pinoy na nakipagsapalaran sa Amerika para matustusan ang mga pangangailangan ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Mabilis kaming nagkapalagayan ng loob at hindi nga nagtagal ay naging magkarelasyon kami. Mabait si Nixon, Tony, at napakaresponsable lalo na pagdating sa pera. Simple lang siyang tao at hindi maluho. Kaya naman hanggat maaari, ako ang nagpupuno ng mga bagay na gusto niya pero hindi niya magawang makamit. Happy anniversary, hon! Happy anniversary din, Han. Meron akong regalo para sa'yo. Ito, open it. Naku, thank you Nag-abala ka pa pero ano ba to? Just open it para malaman mo. Sigurado matutuwa ka dyan. Oh, sige. Wow! Yung relo na matagal ko nang gustong bilhin. Yup, binili ko talaga yan para iregalo sa'yo ngayong anniversary natin. Nagustuhan mo ba? Tinatanong pa ba yan? Oo naman, gustong gusto ko. Thank you, Han. Nung nakaraan, binilhan mo ako ng bagong sapatos at bag, pati pantalon tsaka damit. Lahat mamahalin. Tapos ngayon, itong relos naman. Alam mo, hindi ko na alam kung anong ginawa ko para maging swerte ng ganito eh. Sobrang galante mo, Han. Hindi na nga nakakatuwa eh. Sakto lang naman. At saka, I just love spoiling my boyfriend, no? Alam mo naman na gift-giving ang major love language ko, di ba? Well, hindi pa ba obvious? Oo nga eh. Kaya naman napakaswerte ko sa'yo. Kaso, Han, Bakit? Anong problema? nahihiya kasi ako sa'yo eh. Nahihiya? Bakit? Ito, tingnan mo. Ang ganda ng regalo mo sa akin. Pero ako, Han, pasensya na ha. Wala kasi akong regalo sa'yo ngayon kundi itong kain lang natin dito sa restaurant. Alam mo naman, kapos pa rin ako. Nandito nga tayo ngayon sa Amerika pero ganun din. Hirap pa rin sa buhay. Daming kailangang bayaran. Tapos ang mamahal din kaya ng mga bilihin dito. Ay, ano ka ba, Nixon? Walang kaso yun, no?
Tsaka itong date natin, okay na to, sapat na. Actually, masaya na ako at wala na akong hinihiling pang iba. Ang mahalaga sa akin, kasama kita. Oo nga, pero syempre gusto pa rin kitang mas spoil katulad ng mga ginagawa mo sa akin. Baliktad nga, di ba? Dapat ako yung maraming nabibigay sa'yo kasi ako nga tong lalaki. Wala naman sa lalaki o babae yan eh. Nasa isang relasyon lang tayo. Ano ka ba? Pero ang lagay, parang ikaw yung mas malaki ang nilalabas na pera. Hindi naman tayo nagpaparamihan ng mga bagay na binibili natin sa isa't isa. Tsaka may mga nabibigay ka naman sa akin na hindi natutumbasan ng kahit na anong halaga. Tulad nung oras mo, tsaka... Ha? Saka ano? Uy, Bianca, teka. Umiiyak ka ba? Hindi ko lang kasi mapigilang maging emosyonal. Ano kasi... Bakit? Ano bang nangyari? Parang kinakabahan ako sa'yo ha. Hindi, kumalma ka lang. Wala ka namang dapat ipag-alala eh. Tsaka, tears of joy to. Kasi nga natanggap ko na yung pinakamahalaga at natatanging regalo galing sa'yo. Galing sa akin? Wala pa naman akong binibigay sa'yo ha. Ito, tingnan mo. Buksan mo yung kahon na yan. Anong laman ito? Buksan mo na lang para malaman mo. Sigurado magugulat at matutuwa ka. Parang kinakabahan ako. Pero sige, bubuksan ko na ha. Han, ano to? Teka. Sa'yo ba to? Oo naman. Buntis ka? Yup. Magkaka-baby na tayo, Han. Ay, naku. Teka. Parang biglang umiikot ang paningin ko ha. Ha? Anong nangyayari sa'yo? Sandali nga, magtubig ka nga muna. Hindi. Hindi ko kailangan yan. Ayos lang ako. Nagulat lang talaga ako dyan sa bagay na yan. Bakit naman? Anong bakit? Siyempre hindi ko naman inaasahan na mabubuntis ka. Ang alam ko nag-iingat naman tayo, di ba? Oo, pero baka will ni God na magka-baby na tayo since nasa tamang edad na rin naman tayo para magkaanak. Kaya lang para sa akin, hindi pa kasi dapat, Han. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kasasabi ko nga lang na ang mahal mabuhay dito sa Amerika, di ba? Magkaanak pa kaya? Saka ano, Ano? ang dami ko pang binabayarang utang. Alam mo naman yung kaliwat kanan kong loans, di ba? May iba doon, nagsisimula pa lang akong hulugan tapos nagpapadala pa ako sa pamilya ko sa Pilipinas. Nixon, I'm sorry, Han. Pero mali talaga na nabuntis ka eh. paanong mali? Pareho naman natin ginusto to, di ba? Tsaka, yung tungkol sa mga loan mo, pwede naman nating pagtulungong ayusin yan eh. Hindi mo kailangang suluhin ang lahat dahil nandito ako. Girlfriend mo ako, di ba? Pero hindi pa ako handa, Bianca. Ano? What do you mean na hindi ka pa handa? Sinabi ko naman sa'yo, di ka naman nakikinig eh. Ikaw ang hindi nakikinig. Sandali nga, pwede bang pag-isipan ko muna to? Anong pag-iisipan mo? Nixon naman! Sorry, Han. Pero gulong-gulo lang kasi talaga ang isip ko ngayon eh. Pwede bang bigyan mo muna ako ng oras tapos saka na lang tayo ulit mag-usap? Pangako, aayusin ko lang ang sarili ko. Babalikan kita. Nixon naman eh. Bakit hindi mo sinasagot yung tawag ko? Asan ka ba? Sabi mo bigyan kita ng time, ginawa ko naman. Hanggang kailan mo ba ako planong hindi ka usapin? Ay. Kung ayaw mo talaga akong kausapin, Nixon, pues, tatawagan ko na lang si Angie para makisuyo na ipakausap ka niya sa akin. Tawagan ko na. Sige na, Angie. Sagutin mo na lang yung tawag ko. Ay, ayan. Yo! What's up, girl? Kamusta sa? Angie, nandyan ba si Nixon? Si Nixon? Naku, wala eh. Hindi ba siya pumasok? Mukhang hindi na naman siya
wala rin siya eh. Tatawagan na nga sana kita para itanong kung alam mo ang whereabouts niya kasi hinahanap na siya ng boss namin. Naku, malilintikan talaga siya kaya kailangan na niyang pumasok. Naku, hindi ko rin alam kung nasan si Nixon eh. Sa totoo lang, hinahanap ko rin siya. Wait, why? Don't tell me may tampuhan kayo ah. Meron. At sa tingin ko, pinagtataguan niya ako. Oh no! Chika mo naman yan. BFF naman tayo eh. Basta, plano ko rin naman talagang sabihin sa'yo eh. Medyo naguguluhan lang talaga ako. Basta gusto ko muna makausap si Nixon. Huy, ano ba kasi yun? Ay, nag-aalala naman ako sa'yo. Angie, buntis ako. Dinadala ko ang anak namin ni Nixon kaya kailangan ko siya. Kapag nakita mo siya, pakisabi, tawagan niya ako. Tony, hindi ko na napigilan ang sarili ko na umiyak habang kausap si Angie. Halo-halo na kasi ang nararamdaman ko. Nandun yung takot, lungkot at pag-aalala na baka hindi pa nagutan ni Nixon na magiging anak namin. Ni sa hinagap, hindi pumasok sa isip ko na maduduwag siya na magpakatatay sa baby namin. Responsableng anak kasi siya. Ginagawa niya ang kanyang tungkulin sa pamilya nila. Kaya buong akala ko, matutuwa rin siya kapag nalaman niya na bubuo na rin kami ng aming sariling pamilya. Yung pala mali ang pagkakakilala ko sa kanya. Tulad din siya ng ibang lalaki na nandyan lang sa ginhawa. Pero pagdating ng mga problema, sila pa ang unang tatakas. Hindi ako tumigil sa paghahanap sa kanya. Lahat ng mga kaibigan niya, tinawagan ko. Nagawa ko ring mag-abang sa pinagtatrabahuhan niya. Pati na rin sa tinutuluyan niyang apartment kasama ang iba pang OFW na tulad niya. Sinubukan ko rin siyang ipagtanong sa pamilya niya sa Pilipinas pero kahit sila ay walang maisagot sa akin. Wasak na wasak ako noong mga panahon na yon. Hanggang sa hindi ko na namalayan na unti-unti ko nang kinamuhian ang baby na nasa sinapupunan ko. Oh, anong sabi Bianca? Pang ilan ka raw? Pangatlo, may inaasikaso pa sila na 2 pasyente na nauna sa akin. Tatawagin na lang daw nila ako para sumalang na dun sa loob. Sige, maupo ka muna dito sa tabi ko habang naghihintay tayo. Sige. Bianca, sure ka na ba talaga sa desisyon mong to? Gusto mo talagang ipalaglag yung baby niyo ni Nixon? Oo, Angie. Sigurado na ako at wala nang makakapigil sa akin. Kaya wala na ring saysay na awatin mo ko dahil buo na ang desisyon ko. Pero pag-isipan mo muna ng mabuti kasi pag tinuloy mo to, wala nang balikan to. Hindi mo na mababalik ang buhay ng anak mo. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, Angie, kahit nung una tayong nag-usap sa cellphone, pinag-isipan ko ng mabuti ang bagay na to. Huwag mo na nga akong konsensyahin kasi hindi naman tatalab yan sa akin. Kakainis ka naman, Angie. Sana pala hindi na lang ako nagpasama sa'yo dito sa clinic. Ang akin lang naman, buhay kasi yan, Bianca. Hindi yan kung ano lang. Anak mo yung baby na yan. Kahit na tinakasan ka ni Nixon, ikaw pa rin ang nanay ng baby na yan eh. Ano ka ba? Dugo pa lang naman yung baby na nasa tiyan ko. Wala pa siyang muwang sa mundo. Huy, hindi ganun yun, Bianca ha. Buhay na yan. Tsaka mas mahirap naman yung ipapanganak ko siya tapos hindi ko naman mapapangatawanan ng pagiging nanay sa kanya. Lalo na wala na rin akong katuwang sa pag-aalaga at pagtataguyod sa kanya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap ang ginawa sa akin ni Nixon. Maayos naman kami bago mangyaring lahat ng to eh. Masaya pa kami noon na nag-celebrate sa una naming anniversary tapos biglang ganito. Bigla na lang niya akong iniwan na para bang hindi ako naging mahalaga sa kanya.
Kaya nakakasama ng loob eh. Eh kahit naman ako, masama ang loob kasi hindi naman ganun ang pagkakakilala ko kay Nixon eh. Mabait yun, responsable. Pero ewan ko ba, bakit bigla siyang nagbago? Angie, sabihin mo nga sa akin. Baka naman may ibang babae si Nixon kaya ginaganito niya ako. Magtapat ka nga sa akin. Sigurado ako na may alam ka kasi kayo yung lagi magkasama sa trabaho eh. Uy, gaga to. Kung may alam ako, sa tingin mo ba hindi ko agad sasabihin sa'yo? Oo nga, magkatrabaho kami. Pero syempre mas loyal ako sa'yo dahil ikaw ang best friend ko, no? Pasensya ka na. Eh, okay lang. Gets naman kita kasi nga frustrated ka. Pero para sagutin yung tanong mo, wala naman ako napapansin na may ibang babae si Nixon. Kaya nga gulat na gulat ako na may eksena kayong ganito eh. Akala ko okay kayo. Hindi ko akalain na aabot sa ganito ang lahat. Ewan ko. Sabi niya lang sa akin hindi pa siya handa na maging tatay. Bukod sa mga loans na kailangan niyang bayaran eh, nagpapadala pa raw siya ng pera sa pamilya niya sa Pilipinas. Angie, alam ko naman yun eh. Kaya nga inassure ko siya, natutulungan ko siya. Pero wala eh. Mukhang naduwag. Tingin ko nga. Ewan, bahala na siya. Kung ayaw niya sa magiging anak namin, hindi niya ako mapipilit na buhayin ang baby na to nang walang kahit na anong napapala mula sa kanya. Di ako martir, no? Kaya alam ko sa sarili ko na tama ang desisyon na gagawin ko. At hindi ko to pagsisisihan. Hindi ko kayang pangatawanan yung magiging anak namin. Kaya nagdesisyon po ako na ibalaglag na lang siya, Ma. Ano? Diyos ko, Bianca! Sorry, Ma. Patawarin niyo po ako. Anak naman! Malaking kasalanan ang ginawa mo! Pero, Ma, mas malaking kasalanan kapag nagsilang ako ng batang mahihirapan lang sa buhay. Naman, wag niyo akong pagalitan. Nahihirapan na po ako. Wag na kayong dumagdag sa problema. Sige na, kasalanan ko na. Kasalanan ko na. Pero wala na akong magagawa eh. Tapos na, Ma, eh. Wala na. Hindi na ako buntis. Alam ko, anak, masakit sa'yo ang nangyari. Pero bukod sa'yo, dapat sisihin din dito si Nixon. Siya ang tunay na duwag. Siya ang tumalikod sa inyo ng magiging anak nyo sana. Siya ang biglang naglaho na parang bula. Pero Bianca, anak, mali pa rin. Mali pa rin. Ma, durog na durog po ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung paano ko makakausad. Mahal na mahal ko po si Nixon. Alam ko, nakita ko. Nasaksihan ko kung paano mo minahal ng tapat ang lalaki na yon. Pero sana, Bianca, sana sa halip na gumawa ka ng maling desisyon, kinausap mo muna ako. Ewan ko pa, magulong-gulo po yung isip ko eh. Wala talaga akong ideya kung nasan si Nixon ngayon. Ginawa ko naman ang lahat ng alam kong magagawa ko eh, pero ngayon wala na. Wala na. Hindi ko alam kung may patutunguhan pa ba tong buhay ko. Pero ayoko na. Suko na ako. Suko na ako, Ma. Tony, alam niyo naman na may ilang mga lugar sa Amerika kung saan legal ang pagpapalaglag. Magulo talaga ang utak ko ng mga panahon na yun. Unstable ang aking emosyon, kaya nakagawa ako ng isang malaking pagkakamali.
Pero sa maniwala kayo o sa hindi, pinagsisisihan ko ang ginawa kong yun. Halos hindi ako makatulog at makakain kaiisip kay Nixon at sa sanay baby namin. Aaminin ko, mula nung nalaman ko na nagdadalang tao ako, ay pinangarap ko ng makasal at bumuo ng pamilya kasama si Nixon. Kaya sobrang dismayado ako nang bigla akong iwan sa ere ng lalaking minahal ko. Tila gumuho lahat ng mga pangarap ko para sa aming dalawa. Kahit ang pamilya niya, minahal ko na rin. Kaya hindi ko matanggap na ang dapat sanang magandang balita ang siya pang magiging dahilan ng pagkadurog ng puso ko. Tony, sa loob ng ilang buwan ay sinubukan kong magpatuloy at kalimutan ang masakit na pinagdaanan ko nang iwanan ako ni Nixon. Pero palagi ko pa rin nakikita ang sarili ko na nadaraig ng matinding lungkot. Emosyonal din kasi akong tao. Mabilis akong umiyak kahit nasa maliliit na bagay. Kaya nga kapag nagpupunta ako sa lugar na madalas naming puntahan noon ni Nixon, ay hindi ko mapigilang muli na namang isipin si Nixon at ang baby namin. Saksi ang mama ko sa pinagdaraanan ko. Kung nasasaktan ako noong mga panahon na yon, ramdam ko na doble ang sakit na nararanasan niya. Bilang isang ina, ayaw niya makita na nagdurusa ako. Kaya nga kinausap niya ako ng masinsinan at sinabing umuwi na muna ako sa Pilipinas. Manirahan muna raw ako sa bahay ng lola ko sa Quezon City para mas mabilis akong makausad. Kapag nanatili daw ako sa Amerika, ay lalo lang daw akong mahihirapang makalimot. Kaya sinunod ko ang payo ni Mama. Umuwi ako sa Pilipinas at ginawa ko ang makakaya ko para malimutan ko ang nakaraan. Kaya lang Tony, ibang pamamaraan ang ginawa ko. Hinayaan ko ang sarili ko na magwala na parang walang pakialam sa mundo. Para akong nagrebelde. Sa isip ko pa noon, nakagawa na ako ng malaking kasalanan. Baliwala na siguro ang magpakalulong sa masasamang bisyo. Hi, miss. Mag-isa ka lang ba ngayong gabi? May nakikita ka bang kasama ko? Wala naman, di ba? Eh, syempre gusto ko lang makasigurado dahil baka mamaya merong bigla na lang bumakod sa'yo dyan tapos malintikan pa ako. By the way, I'm Romel. Ikaw, anong pangalan ng magandang babae sa aking harapan? Sus, bolero. Pambobola na pala yung pagsasabi ng totoo. Pambira na. Para sa akin, oo. Kasi doon naman magagaling ang mga lalaki, di ba? Bobola-bolahin nyo kami mga babae para ano? Makuha yung loob namin, mahulog kami sa inyo, tapos ano? Pag in love na kami, pag ginawa na namin kayong mundo namin, pag binigay na namin sa inyo yung lahat, katawan, oras, pera, bigla nyo na lang kaming iiwanan. Bigla na lang kayong maduduwag at maglalaho na parang bula. Sabihin mong hindi, proven and tested ko na yan eh. Oo, teka. Bakit parang inaaway mo naman ako bigla eh? Sinabihan lang kita ng maganda. Tapos, mapakla ka na dyan na para bang ampalaya. O yan, siguro ganyan ginawa sa'yo ng ex mo, no? Oo, tama ka. Masaya ka na? Umalis ka na nga. Sisirahin mo lang yung gabi ko sa pambobola mo eh. Sungit naman nito. Eh, kung ayaw mo, edi wag. Di naman kita pinipilit eh. Saka nakikipagkilala lang ako sa'yo, no? Di mo pa nga sinasabi yung pangalan mo eh. At hindi mo na rin kailangan pang malaman. Ay, sungit talaga. Romel? Oh? Anong ginagawa mo rito, ha? Sabi mo magsi-CR ka lang, pero bakit nakikipag-usap ka sa babaeng yan? Kalma ka lang. Paano ko kakalma? Ang takot ko lang na gumawa ka na naman ng kalokohan habang nakatalikod ako. Katulad ng lagi mong ginagawa nun. Nagbagong buhay naman na ako eh. Hindi na ako yung dating ako, Ariza.
Mawalang galang na po, Kung mag-aaway kayo, pwede ba doon na lang kayo sa labas? Kasi nakakaabala kayo sa peace of mind ko eh. Oh, bakit hindi ikaw ang lumabas? Ikaw tong panira ng peace of mind ko. What are you talking about? Inaano ba kita dyan, girl? Kunwari ka pa, nilalandi mong boyfriend ko. Ano? Iyang mukhang paa na yan, lalandiin ko. Oh my gosh, seryoso ba? Teka, sobra ka naman sa mukhang paa. Ay nako, yung girlfriend mo ang pagsabihan mo. Wag ako! Ay! Aray! Huwag mong uutusan ang boyfriend ko, ha? Ako lang ang may karapatang mag-utos sa kanya! Huwag mo akong pandilatan ng mata. Teka! Mas lintik ka! Malandi! Higad! Hindi ko nilalandi yung boyfriend mo. Kaya bakit mo ako sinasabunutan? Akala mo, uurungan kita. Humanda ka sa akin. Aray ko! Nakakahiya kayo. Ano ba yan? Pwisit na babaeng yun. Sama mo pa yung mukha niyang paang jowa. Bagay nga sila. Masyadong feeling. Kala naman niya type ko yung boyfriend niya. Awa na lang talaga. Ay, nakakainis. Ay, teka, asan na ba yung susi ng bahay? Diyos ko. Bianca, bakit ngayon ka lang, ha? Lola Amira naman. Nagulat po ako sa inyo. Pasensya ka na, ha? Kanina pa kasi ako nag-aalala sa'yo. Huwag niyong sabihin na kanina pa rin kayo gising kakaantay sa akin na makauwi, ha? Medyo lang naman. Di kasi ako makatulog. Kakaisip kung nasaan ka na. Kung anong oras ka uuwi o kung ligtas ka ba. Lola, salamat po. Pero hindi na po ako bata. 32 years old na nga po ako eh. Oo nga. Pero, sandali nga. Bakit may punit yung damit mo? Po? Ano po kasi Halika na. Sa loob nga tayo para makita ko ng maayos yung itsura mo. Masyado kasing madilim dito sa labas eh. Alam mo namang mahina na yung paningin ko. Dali, pumasok ka na. Opo. Isarado at ikandado mo na lang yung pinto. Ha? Sige po, La. Patingin nga ng itsura ng apo ko. Ay, Diyos ko. Bakit ang gulo ng buhok mo, ha? Tanda ko, umalis ka rito kanina na nakapostura. Tapos para ka namang sumabak sa gera dyan sa itsura mo. Ayun, totoo. May nakaaway ka ba sa pinuntahan mo, Bianca? Aminin mo na, huwag kang magsisinungaling sa akin. La, kalma lang po kayo. Paano ako kakalma? Binilin ka sa akin ng mama mo na alagaan at bantayan daw kita. Sigurado ako pag nakita niya yung itsura mo, mag-aalala yun ng husto. Lola, hindi naman na po kailangang malaman to ni Mama eh. Tsaka opo, may nakaaway nga po ako sa bar kanina pero naayos rin naman po bago ako umuwi. Nagkaragluhan naman na kami kaya wag na po kayo mag-alala at mag-isip ng kung ano-ano, ha? Paano hindi ako mag-iisip ng kung ano-ano? Tignan mo nga yung ginawa niya sa'yo. Tignan mo nga may kalmot ka pa. Sigurado ka ba na hindi ka magsasampa ng kaso? La, hindi na po. Mahaba-habang proseso pa yun eh. Tsaka ayoko na pong makita yung magjowang baliw na yun kaya nakipag-settle na lang ako. Sige. Sabi mo eh. Pero apo, sana naman ilayo mo yung sarili mo sa gulo. Ayoko naman na sa tuwing lalabas ka uuwi ka ng ganyan ang itsura mo. Ninenervyos ako sa'yo eh. Sorry po, La. Hindi ko naman po intensyon na pakabahin kayo eh. Tsaka hindi naman po ako naghahanap ng gulo. Sadyang may mga tao lang talaga na sira ang ulo. Tony, halos gabi-gabi akong laman ng mga bar at inuman. Wala akong ibang ginawa kundi magsaya at makihalubilo sa mga taong hanap ay panandali ang pagtakas sa mga problema. Maraming beses na rin akong napaaway. Minsan pa nga, ako pa ang kusang gumagawa ng gulo para lang mapansin ng mga tao. Pakiramdam ko kasi ang tapang-tapang ko noon at wala na akong kinatatakutan.
Ganon kawasak ang pagkatao ko dahil kay Nixon at sa malaking pagkakamali na nagawa ko. Lalo akong naging laman ng mga bar nang muli kong makasama ang aking kaibigan na tawagin na lang nating Divine. Kung noon, mag-isa lamang akong pumaparty, pero simula nang makasama ko si Divine, siya na ang palaging kumakaladkad sa akin kung saan-saan. Wala naman akong reklamo dahil gusto ko rin naman na nalilibang. Para sa akin, mas madali kong makakalimutan ng sakit kapag napapalibutan ako ng mga taong puro saya lang din ang hanap sa buhay. O tapos, hindi ka talaga nagbeg sa kolokoy mong jowa? Girl, akala ko ba mahal na mahal mo? Ba't hindi ka nagbeg? Bakit ko gagawin yun? Di nawala naman ako ng dignidad, no? Saka, oo, mahal na mahal ko siya. Dami na nga namin plano sa buhay Pero kasi pinagpalit niyo ako, girl. Tama ba yun? Gawain ba yun ng matino at committed na lalaki na pinagmamalaki niya sa akin? Ay, Diyos mio. Wala pala siyang isang salita Puro salita ka mo tapos kulang sa gawa. Correct ka dyan. Ay, mga lalaki talaga. Hindi sa nila lahat ko pero parang naka-default na ugali na yata nila yung ganyan Trauma lang ang dulot sa aming mga kabaklaan kaya parang nakakatakot na ulit sumubok magmahal, girl. Ay nako, sinabi mo pa, Divine. Ikaw ba? Kumusta ang estado ng puso mo ngayon? Ito. Hindi ko masabing ayos na ayos. Basta tumitibok pa naman, pero para na lang yata sa alak at pagpaparty natin gabi-gabi. Kaga, pero curious lang ako If ever na makalimutan mo na yung ex mo, tingin mo, willing ka pang pumasok sa panibagong relationship? Alam mo, Divine, parang ang hirap naman sagutin yung tanong mo. Pwede bang tanungin mo na lang ako kung ano magiging ambag ko sa ekonomiya natin. Pero seryoso Sa mga sagutan mo, mukhang ang lala ng trauma mo sa ex mo kaysa sa akin. Ay nako, wag na tayong magpalalaan ng trauma kasi nasa akin na yung corona, girl. Kung hindi ba naman kasi ito malala, di sana hindi ako uuwi rito sa Pinas para lang makalimot, di ba? Grabe yun. Not recommended at all. No. May punto! Pak! O siya, sige. Inom na lang muna tayo tapos sayaw tayo dun sa dance floor. Go Ay na! nako, mabuti pa nga. Cheers! Cheers! Teka. Ano yun? Sino pala yung lalaki na yun? Ayun. Sino? Ang daming lalaki dito, girl. Gaga, ayun. Tumingin ka kasi dito sa tinuturo ko. Ayun yung naka-polo shirt, nakapumada yung buhok, na akala mo a-attend ng binyag. Yun ba? Naku, si James yun. Kaibigan ng kaibigan ko. Ang dinig ko, girl, hango daw sa pangalan ng isang 12 apostol ni Jesus yung pangalan niya. Kaya ako nasabi yun kasi kilalang palasimbay ang si James. Kaya naman pala mukha siyang napilitan lang na sumama dito. Tingnan mo, kanina ko pa siya napapansin na nananahimik at nakaupo lang dun sa sulok. Sayang naman, hindi niya ma-enjoy tong gabi. Pabayaan mo na siya. Ginusto naman niya yan Basta focus ka lang sa self mo. Dapat mag-enjoy tayo ngayong gabi, girl. Ano? Let's go? Let's go! Paano? Kanina pa ako hinihintay ng date ko. Mauna na ako, teka, ikaw ba? Uwi ka na ba dyan? O may pogi ka ng sasamahan? Uy, girl, wala Uuwi na ako kasi sigurado kanina pa ako hinihintay ni Lola. Alam mo naman yun. Di ba katulog pag wala ako sa bahay? Alam mo sa susunod, isama mo na rin si Lola mag-bar. Uy, gaga ka. Tumigil ka nga. Basta mag-ingat ka, Kaya mo pa naman sarili mo. Oo naman. May tama ng alak pero nakakalakad pa rin ng diretsyo. Yabang! Straight na straight. Sige na, malis ka na. Siya, ingat ka pag-uwi. Ingat din. Enjoy. Ay, grabe ang lamig.
Nagkataon pa talaga na wala akong dalang jacket ngayon. Buti pa makapag-abang na lang ng taxi para makauwi na. Naantok na rin ako, nahihila na rin dahil sa alak. Hi, miss. Mag-isa ka lang ba? Ay naku, may asungot pang dumating. Hey, miss. Bingi ka ba? Hindi mo ba narinig yung tanong ko? Excuse me, ako ba kausap mo? Sino pa nga ba? Ikaw lang naman yung tao rito. So ano ka pala? Hayop? Ganon? Gusto ko sa mga babae. Kumbaga sa ulam. Sizzling hot and spicy. Ano daw? Ginawa pa akong ulam. Lumayo-layo ka nga sa akin. Ako nga pala si Troy. Ikaw, anong pangalan mo? Pauwi ka na ba? Hatid na kita. Ay naku, hindi na. Salamat na lang. Sige na, mukhang matatagalan ka pa maghanap ng masasakyan eh. May motor ako. Angkas na lang kita kung gusto mo. Sorry, pero hindi na nga. Sige na, mabait naman ako eh. Sisiguruhin ko na ligtas kita mahatid sa bahay niyo. Hindi na nga. Kaya ko na yung sarili ko. Ikaw na lang yung umuwi. Is naman, huwag ka na pa hard to get. Ha? Ayos-ayos kung lumalapit sa'yo, tsaka ikaw na nga itong binibigyan ko ng pabor. Ano nangyayari dito? Ba't pinipilit mo siya sumama sa'yo? Tol, huwag ka na makialam dito. Tsaka anong pinipilit pinagsasabi mo? Gusto ko lang naman siya ihatid. Sinabi ko na nga na ayaw ko, di ba? Mapilit ka eh. Hindi mo na kailangan gawin yun kasi ako na maghahatid sa kanya. Pa bakit? Sino ka ba ha? Pinsan niya ako. Di ba? Pinsan mo talaga to? Oo. Insa naman, bakit ngayon ka lang dumating? Kamuntik na tuloy akong damputin ng kung sino-sino. Buti pa tara na, umuwi na tayo. Sige na, halika na. Lakad ka lang. Huwag kang lilingon. Pasensya na ha. Sige lang, ayos lang. Bahala sa'yo. Tony, ang lalaki na nagsabi na pinsan ko siya ay walang iba kundi si James. Isa sa mga kaibigan ni Divine. Lagi siyang napipilitang sumama sa barkada nila para magsaya. Siya yung nakita ko na nananahimik sa sulok na para bang ayaw sa mga tao at mukhang palaging gusto nang umuwi. Laking pasalamat ko sa kanya kasi mukhang hindi ako titigilan ng lalaki na namilit sa akin na umangkas sa motor niya. Sinamahan ako ni James mag-abang ng taxi at siniguro niya na makakauwi ako ng ligtas sa bahay namin. Nagkapalitan kasi kami ng numero para masabi ko sa kanya na ligtas akong nakauwi. At doon na nagsimula ang aming pagkakaibigan na hindi nagtagal ay nauwi sa isang seryosong relasyon. Marami siyang katangian na nagustuhan ko at pangunahin na nga doon ang pagiging kalmado at seryoso niya. Lahat ng mga salitang lumalabas sa bibig ni James ay may bigat at talagang pinaninindigan niya. Makadiyos din siya at laman ng simbahan. Katunayan, iningganyo pa niya ako na muling buhayin ang aking pananampalataya sa Diyos. Tony, si James siguro ang ipinadala sa akin para umayos ang aking buhay. Binago ni James ang lahat sa akin. Mula nung naging kami, ay tinigilan ko na ang paglalasing at pagpunta-punta sa mga bar. Napanatag ang damdamin ko at dahil sa kanya, tila nabawasan ang galit ko sa mundo. Tony, akala ko ay hindi ko na kayang umibig muli matapos akong iwanan ni Nixon noon. Akala ko hindi na ako magiging masaya. Pero lahat ng iyon ay nagbago simula nang makilala ko si James. Dahil nga sa pagiging relihiyoso niyang tao, masasabi ko na nakatulong yun para manumbalik ang aking katinuan. Tuluyan na akong nagbagong buhay. Kung dati, tambayan ko ang mga bar at mahilig akong uminom kasama ni Divine, simula nang maging kami ni James ay kinalimutan ko na ang mga gawain kong yun.
Madalas na lang akong nasa bahay o di kaya ay namamasyal lang sa mall. Nagawa ko na ring maghanap ng maayos na trabaho. Hindi yung parakit-rakit lang gaya nung unang ginawa ko. Dahil sa kabaitan ni James, tila na-inspire ako na maging mabuting babae. Yung klase ng babae na maipagmamalaki ni James sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Hanggang sa isang araw, laking gulat ko nang magparamdam sa akin si Nixon sa pamamagitan ng social media. Agad ko siyang blinak dahil wala na akong kailangan pa sa kanya. Nasa panibagong yugto na ako ng aking buhay. Hindi ko na pwedeng balikan o kahit silipin man lang ang masalimuot kong nakaraan. Si James na ba yun? Teka, pagbubuksan ko muna ng pinto. James! Bianca, Nixon? ako nga Bianca. Buti naman natagpuan na kita. Ang tagal din kasi kitang hinahanap pagbalik ko dito sa Pilipinas. Nandito ka lang pala sa bahay ng Ano lola. naman kung nandito ako ngayon? Tsaka bakit mo ko hinahanap? Matagal na tayong tapos. Bianca, pasensya ka na sa nangyari sa atin nun sa Amerika. Ha? Pwede bang mag-usap tayo? Magpapaliwanag ako. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, kaya umalis ka na. Sinong may sabi sa'yo na gusto kitang makita? Matagal ko nang kinalimutan yung pagmumukha mo. Bianca, please naman. Alam kong galit ka sa akin pero meron naman akong dahilan kaya... Wala na nga akong pakialam sa mga dahilan mo sa akin, Nixon. Hindi na ako interesado, kaya pwede ba? Huwag mo nang aksayahin yung panahon mo kakapaliwanag kasi hindi rin naman kita pakikinggan. Umalis ka na nga lang. Bianca, hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakikita ang anak natin. Anong sabi mo? Kung ayaw mo akong kausapin, sige, bahala ka. Pero sana naman wag mong ipagkait sa akin ang anak natin. Gusto kong makita ang anak natin, Bianca. Kapal din talaga ng mukha mo, Nixon, no? Nawala ka, naglaho na parang bula, matapos mong sabihin na hindi ka pa handang maging tatay sa anak natin. Tapos ngayon babalik ka bigla at hahanapin siya na para bang walang nangyari? Siraulo ko na ba talaga, ha? Alam ko na malaki ang pagkakasala ko sa anak natin. Pati na rin sa'yo dahil sa kaduwagan ko. Pero ito na, nagsisisi na ako. Gusto kong pumawi, Bianca. Kahit nagsisisi ka pa, o kahit magsisi ka ng ilang beses pa, hindi na nun mababago yung sakit na pinagdaanan ko nung iniwan mo ko, Nixon. Iniwan mo ko tapos umaasa ka na may babalikan ka pa? Pwes dyan ka nagkakamali dahil wala na. Wala na, Nixon. Hindi mo na ulit ako mauuto at wala ka na ring anak na pwede mong bawian dahil pinalaglag ko na siya noon. Anong sabi mo? Pinatay mo ang anak natin? Ikaw ang pumatay sa kanya nung hindi mo siya pinili. Kaya wag mo ako sisisihin kung bakit nagawa ko yung bagay na yon. Umalis ka na! Umalis ka na, sabi! Ayaw na kitang makita! Ayaw na kitang makausap! Bianca, please. Nakikiusap ako, Bianca. Mag-usap tayo. Nangyayari dito? Sino ka? Ba't mo ginugulo girlfriend ko? Girlfriend? James, Sino lalaking to, babe? hindi ko yan kilala pero namimilit kasi siya na... Buti pa, umalis ka na. Tinatakot mo yung girlfriend ko eh. Kung di ka pa alis, mapipilitan akong tumawag ng mga pulis. Kaya alis na! Alis! Babe, may problema ba? Ha? Hindi, wala naman. Ayos lang ako, babe. Huwag mo akong alalahanin, ha? Alam ko may iniisip ka. Tungkol ba to dun sa lalaki kanina na pumunta sa bahay niyo? Ha? Kasi... Babe, boyfriend mo ako. Pwede ka magsabi sa akin, magsumbong ka sa akin kung ano man bumabagabag sa sarili mo. Besides, malaki ang kutob ko na hindi lang basta kung sino yung lalaki na yun. Kasi hindi ka naman iiyak ng ganun kung wala lang siya eh. Babe, sorry ha. Hindi ko naman intensyon na magsinungaling sa'yo tungkol sa kanya. Pero ewan ko bakit hindi ko nasabi agad. Kaya siguro ito ngayon,
ginagambala ako ng konsensya ko, lalo alam ko na ayaw mo sa mga sinungaling. Naipit ka lang sa sitwasyon. Natakot ka kaya nakapagsinungaling ka. Pero ngayon binibigyan na kita ng pagkakataon na sabihin sa akin kung sinong lalaking yon. At anong ugnayan yung dalawa. Babe, si ano yun, si Nixon. Ex-boyfriend ko. Naging kami nung nasa Amerika pa lang ako. Pero iniwan niya ako nung mismong araw ng anniversary namin matapos kong sabihin sa kanya na nabuntis ako. Ang sabi niya hindi pa raw siya handang maging ama. Basta, ang dami niyang dahilan nun eh. Tapos humingi siya ng oras para mag-isip. Pero hindi na siya nagpakita at nakipag-usap sa akin. Grabe, alam mo ba? Sobrang devastated ko noong mga panahong yun. Gulong-gulo talaga yung buhay ko. Nasasaktan, hinahanap ko siya pero wala eh. Hindi ko siya talaga nakita. Hindi siya nagpakita. Tapos natakot pa ako sa responsibilidad na mag-isa kong palalakihin yung anak namin. Kaya naisip ko na magpalaglag. Pinalaglag mo yung baby niyo? Oo. Kesa naman hayaan kong mabuhay yung baby namin eh. Mag-isa lang ako magtataguyod sa kanya. Hindi ko yun kaya dahil nga magulo pa yung isip ko nung iniwan ako ni Nixon. Babe, bakit? May problema ba? Hindi, wala. Sandali, pupunta lang muna ako sa banyo. Babe, are you okay? You look tensed. I'm okay. I'll be right back. Tony, hindi naman ako nagsinungaling. Sadyang hindi ko lang sinabi sa kanya ang madilim kong nakaraan. Hindi rin naman kasi niya inuusisa ang mga pinagdaanan ko. Hindi nagtagal, unti-unti ko na lamang napansin ang pagbabago kay James. Dumalang na ang paglabas at pagkikita namin dahil sa pagiging abala niya sa trabaho. Kapag nasa simbahan naman kami, may pagkakataon na hindi kami nagkikita dahil sa ibang oras siya dumadalo. Kesyo kailangan daw niyang samahan ng mga magulang niya. Hindi na rin niya ako niyayaya sa mga aktibidad na noon ay sabay namin dinadaluhan. Kaya nga nag-alala ako ng husto sa estado ng relasyon namin. Kaya ako na ang naglakas loob na makipag-usap kay James. Babe! Babe, andito ako! Babe? Teka. Bakit? Huwag dito kasi maraming tao eh. Ha? Eh ano naman? Girlfriend mo naman ako ah. Basta, ano palang ginagawa mo rito? Sinusurpresa ka. Surprise! Oh, Grabe ah. Sa sobrang pagka-surprise mo, parang hindi ka na talaga nakapagsalita, babe ah. pasensya ka na. Hindi ko lang talaga inasahan na makikita kita rito. Ayos lang. Yun naman talaga yung goal ko eh. Tsaka pumunta talaga ako rito para yayain ka mag-date. Tsaka alam mo ba, may showing ngayon sa sinehan. Yung inaabangan natin pelikula. Last full show. Tara, panoorin natin, babe. Ano kasi? Sa sunod na lang siguro. Wala kasi ako sa mood manood eh. Baka di ako makapag-focus kasi pagod yung isip ko. Dahil dami naming meeting kanina ang haba. Ganun ba? Eh, kumain na lang kaya tayo. May alam akong bagong Thai na restaurant. Hindi, busog ako. Trinit kasi kami nung manager namin dahil padespedida niya. Okay. How about massage? Para mabawasan yung mga tensyon tsaka lamig-lamig mo sa katawan. Hindi babe, I'm okay. Hindi ko kailangan ng massage. Teka nga, parang lahat na lang ng sinabi ko wala kang inuuhan ah. Tatampo na ako niyan. Babe, pasensya na. Pagod lang talaga ako. Mas gusto ko na lang umuwi ng bahay para makapagpahinga. Pero ihatid muna kita sa inyo. Ano, tara? Sige na nga, tara na.
Ayaw mo bang pumasok muna sa bahay namin? Maaga pa naman, tsaka for sure matutuwa si Lola kapag nakita ka. Ang sabi niya, ilang araw ka na raw niyang hindi nakikita. Marami na daw siyang gustong ikwento sa'yo. Hindi na. Maaga pa kasi yung meeting namin bukas kaya plano ko gumawa ng presentation ko sa laptop pag uwi ko sa bahay. Ganun? Kala ko ba pagod ka kaya gusto mo na lang magpahinga at umuwi? May gagawin ka pa palang trabaho eh. Hindi. Kanina ko lang naalala. Grabe ha, nakakatampo na talaga yan, babe. Babe, sorry kasi... Akala mo ba hindi ko napapansin na iniiwasan mo ko? James, simula nung malaman mo yung tungkol sa ex ko, nagkaganyan ka na. Tahimik mo na. Di ka na masyadong nagkakwento ng araw mo tapos lagi ka pang busy. Alam mo, hindi na nga tayo nakakalabas para makapag-date katulad nung dati eh. Tapos ramdam na ramdam ko na parang iniiwasan mo ko. Ano ba kasing problema ha? May problema ba tayo? May nagawa ba ako na hindi mo nagustuhan? James naman eh. Huwag mo nga akong ganyanin. Magsalita ka. Magsabi ka. Kung galit ka sa akin dahil nagsinungaling ako sa'yo noon na hindi ko agad nasabi sa'yo na ex ko yung pumunta sa bahay ng Hindi biglaan. lang naman yung tungkol dun eh. Ano? Kung hindi naman pala yun, ano bang problema? Ano? Gusto mo talagang malaman. Oo, James. Para hindi na ako nanguhula kung ano talagang nangyayari sa atin. Okay, sige. Para magkaalaman na rin. Simula nung kinuwento mo yung tungkol sa nangyari sa inyo ng ex mo, na nagalaw ka na niya, nabuntis pa, tapos nagawa mong ipalaglag yung baby nyo. Simula nung malaman ko yun hindi na talaga ako nakatulog ng maayos sa gabi. Lagi na lang akong binabangungot, Bianca. Hindi ko mapigilang isipin na ang babaeng mahal ko nagalaw na ng ibang lalaki. Na binigay mo ng sarili mo sa kanya, Kaya marumi ka na. Na hindi ka na singlinis gaya ng inaakala ko. Bukod doon, nagawa mo rin pumatay ng inosenteng bata na wala namang kasalanan sa nangyari sa inyo. Kaya pasensya ka na kung bigla na lang nagbago yung tingin ko sa'yo. Anong sabi mo? Sinabi ko lang kung anong nasa loob ko dahil gusto ko maging tapat sa'yo. Alam mo naman yung ayaw at gusto ko, di ba? Wala namang kaso sa akin kung may nauna na sa buhay mo bago ako dumating pero... Di ko akalain na binigay mo sa kanya yung sarili mo eh. Hindi pa naman kayo mag-asawa. Di ko na tuloy sigurado kung ikaw pa ba yung babae na dapat kong pakasalan pagkatapos ng mga nalaman ko. Nang dahil lang dun, kaya bigla na lang nagbago yung pagtingin mo sa akin, James. Hindi simpleng bagay yun para sa akin. Oo, hindi ko naman kontrolado yun ah. Tsaka hindi ko naman alam na darating ka sa buhay ko. Malay ko ba na makikilala kita pagkatapos ng mga masasakit ng pinagdaanan ko sa buhay? Oo, alam ko na mahalaga sa'yo, na dapat perpekto yung babae na pakakasalan mo. Pero bakit pakiramdam ko hinusgahan mo naman yung buong pagkatao ko ha, James? Ibig sabihin na wala na lang bigla yung pagmamahal mo sa akin dahil lang sa nakaraan ko? Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Dapat alam mo! Oo, siguro nawala nga yung pagmamahal ko sa'yo katulad ng dati. Di na kasi ikaw yung babae na gusto kong makasama para mapangasawa eh. Bianca, sana maintindihan mo naman. Di ko intensyon na saktan ang damdamin mo. Hindi mo man intensyon. Nasaktan mo na rin ako, James eh. Paano kita iintindihin ha? Kung kasalanan man sa'yo yung nagawa ko noon, bakit hindi mo ako magawang patawarin? Diyos nga nagpapatawad, tao pa kaya? Ikaw pa kaya? Eh paano yan, hindi akong Diyos? James, nagbagong buhay na ako. Pinagsisihan ko na yung lahat ng ginawa ko. Hindi mo alam kung anong hirap ang pinagdaanan ko noon. At mukha namang wala ka pa rin pakialam. Kaya alam mo, hindi na ako magmamakaawa sa'yo. Kung gusto mo makipaghiwalay sa akin, edi sige, tapusin na natin ang relasyon na to. Kasi total, katulad ka rin ni Nixon. Isang lalaking duwag at walang paninindigan. Tony, buong akala ko ay hihingi ng tawad sa akin si James at mas pipiliin niyang ayusin ang relasyon namin. Pero nagkamali ako. Tinanggap na lamang niya ang pakikipaghiwalay ko at nagpaalam sa akin. Sa madaling salita, hinusgahan ni James ang pagkatao ko dahil sa mga nagawa ko noon. Para sa kanya, isa akong makasalanang babae na wala ng pag-asa na maging malinis
at karapat-dapat sa kanya. Kaya naiwan na naman akong luhaan at sugatan. Galit ako sa kanya pero ayoko namang hayaan ang sarili ko na ramdamin ang matinding puot. Ayokong sirain na naman ang sarili ko dahil sa isang lalaki. Kaya nga sa abot na makakaya ko, hindi ako tumigil sa paglapit sa Diyos upang hingin ang kanyang saklolo. Hindi ko na mababago ang aking nakaraan. Ang kontrolado ko na lamang ay ang kasalukuyan. Kaya hanggat maaari, maging maingat na lamang ako sa mga desisyon na ginagawa ko. Palagi kong dalangin sa Diyos na bantayan niya ang aking puso upang wag nang mahulog sa kasalanan. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa Puso, Bianca. Sumasa Puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.